Chapter 3. O yung sikat na artista. Yes. Mabuti at nakumbinsi nyo. Umikot ang mata ko. Nagpataas lang ng presyo ang Gaga. Ganon talaga. In demand siyang artista eh. Ha? Siguraduhin lang niyang mabenta talaga siya. Dahil kapag lumagapak ang product, sisirain ko ang career niya. Umiling-iling si Jessie na tumayo na rin. Tinawag ko naman ang yaya ni Daisy para bill-inan. Niva POV, heto na po ang report galing sa Finance Department. Antag ko kay Sir Marcus at nilapag sa table niya ang folder. Bahagya naman siyang nagangat ng tingin at napasulyap siya ng ilang segundo sa neckline ng suot kong white sleeveless top na pinatungan ko lang ng blazer. Pero agad din siyang nagbaba ng tingin at kinuha ang folder. Thank you Miss Rosal. You're welcome sir. Just call me if you need anything. Formal na sabi ko at pinigilang menjeti. Tumango lang siya at binuksan na ang folder. Tumalikod na ako at pinakawalan ko na ang ngiti. Ngiting tagumpay. Lumabas ako ng opisina at humuhuning umupo sa swivel chair ko. Bumaba ang tingin ko sa dibdib ko. Hindi naman masyadong mababa ang neckline ng white sleeveless top ko. Pero kaunting yuko ko lang ay sumisilip na ang cleavage ko. Mabuti na lang at biniyayaan ako ng malusog na dibdib. At least itong akin ay tunay na tunay. Hindi kagaya ng sa asawa niya na peke at matigas. Third day pa lang ngayon na magkasama kami ni Sir Marcus. So far wala naman siyang reklamo sa akin dahil nagagawa ko naman ng tama ang trabaho ko. Mukhang maganda ang araw mo Miss Rosal. Nagangat ako ng mukha at nakita si Miss Wilma. Ngumiti ako sa kanya. May maganda lang pong nangyari, ma'am. Oh I see. Napansin kong hindi siya nakasuot ng pang-opisina. Busy ba si Sir sa loob? Hindi naman po masyado. Binabasa lang po niya ang report na galing sa Finance Department. Okay, papasok na ako para formal nang magpaalam sa kanya. Natigilan ako. Magpapaalam na po kayo. Yes, pero sabi niyo po 2 weeks pa po kayo dito. Ngumiti siya. Oo nga, pero mapapaaga pala ang lipad ko papuntang Amerika. Narito na rin sa bansa ang kapatid ko na susando sa akin. Ganun po ba? Lumapit siya sa akin. I know you're nervous now that you are all alone, Miss Rosal. But you're smart at malaki ang tiwala ko sa'yo na magagampanan mo ang trabaho mo. Minsan magkakamali ka pero normal lang yun at daan din yun para mas matuto ka pa. Huwag ka ring mahihiyang magtanong kay Sir Marcus sa mga bagay na hindi mo alam. Hindi naman siya modemo. Ngumiti naman ako at tumango. Thank you ma'am for everything. You're welcome Miss Rosal. Pupuntahan ko muna si Sir. Kumagat labi ako nang pumasok na si Miss Wilma sa loob ng opisina ni Sir Marcus. Tila ba umaayon sa akin ang lahat ngayong araw na ito. Ngayong tuluyan ng aalis si Miss Wilma ay masusolo ko na si Marcus. Malaya ko nang magagawa ang plano kung akitin siya. Have you sent the copy of the contract to Mr. Sandoval's email? Yes sir. Naipadala ko na po agad-agad kanina. Good. Tinawagan mo na ba si Mr. Junicio? I need to talk to him immediately. Lagi na lang napo-postpone ang meeting namin. That's not good for the business. Don't worry sir, tinawagan ko na po siya at pinaalalahanan. Ang sabi ko po kung di sila magre-response agad ay hindi nyo na itutuloy ang kontrata. Nagangat siya ng tingin sa akin at ngumisi. Sinabi mo talaga yun. Yes sir. Yun po ang sabi nyo eh. Di po ba? Yeah. You're right. You did a good job Miss Rosal. Formal akong ngumiti. Pero sa loob-loob ko ay ngiting tagumpay ako. Thank you sir. And because of that, you have a bonus from me. Thank you po sir. Tama nga si Miss Wilma, generous si Marcus kapag maganda ang trabaho mo. Umupo si Marcus sa swivel chair niya at sinilip ang oras sa suot niyang mamahaling relo. Oh, break time na pala. You can take a break now Miss Rosal. Alam kong gutom ka na. How about you sir? Just make me a coffee. Okay sir. Tumalikod na ako at lumabas ng opisina ni Marcus para ay gawa siya ng kape. Magaan ang pakiramdam ko ngayon dahil na-impress na naman siya sa akin. Dapat lang dahil talagang ginagalingan ko. Gusto kong makita niya na mas magaling ako kesa sa asawa niyang hitad. Pero pagbalik ko sa opisina dala ang kape ay naabutan ko si Marcus naka-video call si Tita Claudia. At parang pam-8 ang panlasa ko dahil ang sweet nilang mag-usap.
Tumingin sa akin si Marcus at minuwestre ang kamay. Kiminarman akong ngumiti at nilapag ang kape sa ibabaw ng table niya. Tumalikod ako at inikat ang mata. Tila ba biglang dumilim ang paligid ko dahil kausap niya si Tita Claudia. Mag 1 month ka na pala dito sa Rick. Oo nga, congratulations. Bati sa akin ni Aya at Christy. Taga-marketing department sila at 2 taon nang nagtatrabaho dito sa kumpanya. Naging kaibigan ko na rin sila dahil madalas kaming magkasabay dito sa cafeteria. Thank you. At dahil malapit na akong mag 1 month ililibre ko kayo sa sahod ko. Tuwang-tuwa naman ang dalawa. Mabait sila at nilibre din nila ako noong huling sahod nila dahil wala pa akong sahod noon. So kamusta naman ang work mo with Sir Marcus? Hindi ka ba nahihirapan lalo pa at sunod-sunod ang meeting nyo these past few days? Sinimsam ko muna ang straw ng milk tea ko. Ayos lang naman. Medyo nangangapa nung una, pero nagagamay ko na ngayon. Tumanggaw-tango ang dalawa. And how's Sir Marcus to you? Tanong pa ni Christy. Well, pasensyoso siya sa akin at generous. Bibigyan nga daw niya ako ng bonus dahil sa magandang trabaho ko. Wow, sana all. Sana pala nag-apply din ako bilang secretary. Sambit ni Aya na ikinatawa naman ni Christy. Well, mabait naman talaga si Sir at generous sa lahat ng empleyado niya lalo na kapag magpapasko. Istrikto nga lang siya at may pagka-perfectionist. Bawal lang laging nagkakamali kundi you're fired. Sinabi nga sa akin ni Miss Wilma. Kaya iniiwasan ko talagang magkamali. Actually, hindi naman si Sir ang dapat mong katakutan. Tuldok panipit. Tumingin sa paligid si Aya at bahagyang dumukwang sa akin. Kundi ang asawa niya, si Ma'am Claudia. Pabulong niyang sabi. Bumagal ang pagmuya ko sa pizza at tumingin kay Aya. Tumaas ang kilay ko. Bakit naman? Ang sabi nila, mabait daw si Ma'am Claudia. Parang gusto kong masuka sa sinabi, mabait naman si Ma'am Claudia sa harap ng maraming tao. Ewan lang kapag nakatalikod. Ani Christy sabay hajijek nila ni Aya. Sa kanya ka dapat mag-ingat, Day. Dahil sobrang seloso ni Ma'am Claudia, kinukulong niya sa Cree at kinokompronta ang mga babaeng napapabalitaan niyang malapit kay Sir. Muli kong sinipsip ang straw ng milk tea. Talaga? Oo, halos sabay na pabulong na sabi ng dalawa. Yung dati naming kasamahan sa marketing department. Maganda siya parang ikaw. Medyo malapit siya kay Sir. Pagkukwento ni Christy, may relasyon sila ni Sir Marcus. Wala naman. Tinutulungan lang siya ni Sir kasi nga breadwinner siya tapos may sakit ang nanay niya. Nang malaman ni Ma'am Claudia, hayun. Pinahiya niya sa buong department ang kasamahan namin at sinabihan ng kung ano-ano. Tapos kinulong pa niya sa Cree. Paglabas namamaga ang mukha ng kasamahan namin. Awang-awa nga kami. Anong ginawa niyo? Wala naman kaming magagawa, Day. Natameme na lang kami pati yung head ng department namin. Hinayaan niyo lang. Ano bang magagawa namin? Asawa siya ng big boss, ng may-ari ng kumpanya. Siyempre takot kaming lahat sa kanya. Pinagbantaan pa nga niya kami na huwag magsusumbong kay Sir. Tumiimbagang ako. Nagngit-ngit ang dibdib ko sa galit kay Tita Claudia. Pero nalaman din ni Sir ang ginawa niya. Tumingin ako kay Aya. Anong ginawa ni Sir Marcus? Hayon, nilipat na lang yung kasamahan namin sa kabilang opisina sa Quezon Avenue. Tapos nabalitaan namin mula kay Miss Wilma na nag-away ang mag-asawa. Pinagsabihan daw ni Sir si Ma'am Claudia. Dagdag pa ni Claudia. At least naman pala hindi kinunsinti ni Sir ang asawa niya. Sambit ko at pinunasan ng tisyo ang gilid ng labi. Yun naman ang kainaman kay Sir. Hindi siya konsentidor sa asawa. Dahil dito sa opisina, si Sir lang ang may say at may karapatan sa lahat. Kaya no wonder ayaw sa kanya ni Senyor Damian. Lumipad ang tingin ko kay Christy. Ayaw ni Senyor Damian kay Ma'am Claudia. Yun ang naririnig naming chika-chika. Pabulong pang sabi ni Christy. At ito pa, kaya lang naman daw pinakasalan ni Sir Marcus si Ma'am Claudia dahil nabuntis niya. Pero naghiwalay na daw yan sila noong mag-boyfriend at girlfriend pa lang. Binal-ikan lang ni Sir kasi nga buntis. Baka naman chismis-chismis lang yan. Sabi ko. Nagkibit-balikat ang dalawa. Yan ang nasagap naming chika Wika ni Christy. Pero yung tungkol sa dati naming kasamahan, totoo yun. Dahil kitang-kita ng dalawa naming mga mata. Kaya mag-iingat ka, Day.
Lalo pa at maganda at sexy ka tapos lagi ka pang nakakasama ni Sir. Baka ikaw naman ang pag-initan. Babala sa akin ni Aya. Kaya maghanda ka na. One of these days maghaharap kayo ni Ma'am Claudia. Siguradong hindi ka makakalampas sa radar niya. Dugtong pa ni Christy. Antong hininga ako. Wala naman akong ginagawang masama. Nagtatrabaho lang ako. But don't worry, hindi ka naman niya siguro basta-basta magagalaw dahil secretary ka ni Sir. Baka mag-away lang sila. Hindi na ako umimik at sinipsip na lang ang straw. Pero may naglalaro ng bagong plano sa isip ko sa paghaharap namin ni Tita Claudia. Call Mr. Chan and reschedule our meeting. I have an important errand this morning. Tuldok panipik. Kausap ko sa secretary ko na nasa kabilang linya. Hindi ako pumasok ngayong umaga sa opisina dahil dadalawin namin si Papa sa mansion. Naglalambing kasi siya at nagtatampo na. Ganon na nga siguro kapag matanda na at may karamdaman. Mabilis magtampo. Gusto ko nga sana ay sa bahay na siya namin ni Claudia tumira pero ayaw naman niya. Ayaw niyang iwan ang mansion kung nasaan ang alaala ni Mama. Alright Miss Rosal, ikaw na ang bahala. I'll leave that to you. Mamaya ko na lang i-review ang contract. I'll be there after lunch. Tuldok. Thank you. Binaba ko na ang cellphone at pinatay matapos kausapin ang secretary. Who's Miss Rosal, honey? Nilingan ko si Claudia. Nakakunot ang kanyang noo. My new secretary, hon. Sabi ko. Nagsalubong ang kilay niya. New secretary. May new secretary ka. How about Miss Wilma? Nag-resigned na siya. Di ba sinabi ko na sayo? Oh. Kailan? Antong hininga ako. Last month. Bago tayo pumunta ng France. Oh, I remember now. Sorry hon, nakalimutan ko lang. Nginitian ko lang ang asawa at binalingan si Daisy na nakaupo sa pagitan namin. Abala siya sa kanyang iPad. Hinaplos-haplos ko ang kanyang buhok at hinalikan. Is she single? Kunot noong lumingon ako kay Claudia. Who? Yung new secretary mo. Oh, si Miss Rosal. Tuldok panipik. Inalala ko magandang mukha ng bagong secretary. Single nga ba siya? Sa ganda niya imposibleng single siya. Pero ayon naman sa resume niya ay wala siyang asawa. Single siya. Yes, she is single. I see. Makalipas ang 10 minuto ay nakarating na kami sa mansion ni Papa. Lolo, Daisy, my lovely apo. Pinagulong ni Papa ang kanyang wheelchair palapit kay Daisy. Malapad ang ngiti sa kanyang labi at maliwanag ang bukas ng kanyang mukha. Lolo Damian, I miss you. Yamakap si Daisy kay Papa. I miss you din apo ko. Tuwang sambit ni Papa at hinaplos-haplos ang likod ni Daisy at hinalikan ang buhok. Napangisi naman ako. Miss na miss ni Papa si Daisy samantalang lagi naman silang nagkakausap sa video call. Iba lang talaga kapag personal ang pagkikita at may physical touch. Good morning, Papa. Bati ko sa ama at nagmano sa kanya at yamakap. Tinapik-tapik naman niya ang likod ko. Good morning din, anak. Hello Papa. Bati din ni Claudia at nagmano din kay Papa at humalik sa pisngi. You look good today, Papa. Tumawa si Papa. Thank you Claudia. Ikaw din. Parang may iba na naman sayo ngayon. Puna ni Papa at sinuyod ng tingin si Claudia. Matamis na ngumiti naman ang aking asawa. Mas lalo ba akong gumanda ngayon, Papa? Maganda ka na Claudia, bawasan mo lang ang masyadong pagpapaganda dahil nagmumukha ka ng alien. Ani Papa sabay tawa. Unti-unting nabura ang ngiti ni Claudia. Halatang na-offend sa sinabi ni Para. Tumikim naman ako. Anyway Papa, nag-breakfast na ba kayo? Yes, anak. Katatapos ko lang. Gusto ko nga sanang hintayin kayo para sabay-sabay na tayong mag-breakfast kaya lang ay hindi naman maaari dahil may mga gamot akong iniinom. Don't worry Papa, sa lunch na lang tayo magsabay-sabay kumain. Sabi ko sa ama at tinulak na ang wheelchair niya patungo sa library office. Nauna na nga roon si Daisy. Nilingan ko si Claudia na hindi sumunod sa amin. Pilit siyang ngumiti at lumapit na sa amin. Nilingan ko si Claudia na malalim na antong hininga. Problem, hon? Tanong ko sa asawa at muling tinuon ang pansin sa hawak kong iPad. Nagbabasa ako ng mga email na sinend sa akin ni Miss Rosal. Hindi na ako nakapasok ng hapon dahil naglalambing si Papa. Kaya naman pinagbigyan ko na at dito na rin kami matutulog ngayong gabi.
Pero bukas ay uuwi na kami sa bahay at papasok na ako sa opisina. Lumingon siya sa akin at sumimangot habang may kung anong nilalagay sa braso. Bagong shower lang siya at nakasuot ng roba. Si Papa kasi lagi na lang akong ino-okray. Kumunot ang noo ko. Ino-okray. What do you mean? Umikot ang mata niya. Lagi niya akong sinosopla. Lagi niyang sinasalungat ang mga sinasabi ko. Tapos kanina, tinawag pa niya akong alien. Antong hininga ako. Masyado ka namang madamdamin, Han. Nagbibigay lang ng opinyon niya si Papa. Saka di ka niya tinawag na alien. Sinabi lang niya na nagmumukha ka ng alien dahil sa dami ng pina-enhance mo sa mukha mo, ha? So mukha akong alien ganun ba, Marcus? Inis na sabi niya sa mataas na boses. Lower your voice, Claudia. Tulog na si Daisy. Nilinggan ko ang anak na mahimbing nang natutulog sa gitna ng kama. I don't care, Claudia. Mariing saway ko sa kanya. Natigilan naman siya at tumiimbagang. Inis na pumalatak. Muli akong antong hininga. Alright, pagsasabihan ko si Papa. Dapat lang. Nakakainis na siya Alam ko namang ayaw niya pa rin sa akin. Pero ano pa ba ang magagawa niya, asawa na niya ako. Hindi na ako umimik at umiling-iling na lang. Naiintindihan ko naman si Claudia. Hanggang ngayon ay ayaw pa rin sa kanya ni Papa. Pero dahil mag-asawa na Carney ay sinusubukan ni Papa na pakisamahan siya gaya ng pakiusap ko. Ginagawa din naman lahat ni Claudia para magustuhan siya ni Papa. Pinatay ko na ang iPad at pinatong sa bedside table. Lumapit naman sa akin si Claudia at naglalambing na yamakap sa aking bewang at hermalik-halik sa aking leeg. Ang kanyang kamay ay dumako sa harapan ng aking pijama at pumisil-pisil. Pinigilan ko ang kamay. We can't tonight, Han. Katabi natin si Daisy. Pero hindi pa rin nagpaawat si Claudia na nagpatuloy pang nagel umikot ang mga kamay. Pwede naman tayo sa sahig, Han. No, baka makita tayo ni Daisy kapag nagising. Di sa guest room. Yung katabing kwarto natin. Hindi pwede. Baka magising si Daisy at umiyak kapag nakitang wala tayo. Sumimangot na siya at umikot ang mata. Fine. Himutok niya at bumalik na sa pwesto niya sa kabilang dulo ng kama at humiga sabay talukbong ng kumot. Napabuntong hininga na lang ako at humiga na. Pero sa totoo lang ay nawawalan na rin ako ng gana sa kanya. Siguro ay pagod lang ako. Tumagilid ako ng higa at yamakap kay Daisy. Hinalikan ko ang kanyang buhok at tinaas ang kumot sa kanyang katawan. Sir Marcus, what are you doing, Ham? I'm licking you, Miss Rosal Delicious Slurps. Umawang ang labi ko sabay ikot ng mata sa sarap. Nakatuwad ako sa desk ni Sir Marcus. Nakabuyangyang ang dalawa kong malulusog na dibdib at nakataas ang palda ko hanggang bewang. Wala na rin akong suot na panty dahil hinubad yun ni Sir Marcus at nakasubsob siya ngayon sa aking puwitan. Dinidilaan at sinisipsip niya ang aking pagkababaeng nagel-alawa na. Napabalikwas ako ng bangon at habol ko ang hininga. Tumingin ako sa paligid ko. Nasa loob ako ng madilim na kwarto ko at tanging ilaw lang ng lampshade ang nagbibigay ng liwanag. Wala ako sa opisina at wala si Sir Marcus. Sinuklay ko ng daliri ang buhok. Nanunuyo ang lamunan ko na para akong uhaw na uhaw. Bumalik sa alaala ko ang panaginip. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pati nga ang random ko ring basang-basa ako. Pumikit ako at antong hininga. Ito ang unang beses na nanaginip ako ng ganon. Para yung totoong totoo. Parang nararamdaman ko pa ang labi at dila ni Sir Marcus. Tila nanabik na maranasan ang panaginip. Muli akong humiga at pumikit. Sinariwa ko sa isip ang panaginip. Para talaga yung totoo at ang sarap. Kumagat labi ako at tinaas ang suot kong oversized t-shirt. Hinimas-himas ko ang ibabaw ng aking manipis na lace. Mahina akong napaungol dahil parang kinuryent. Kamay ko pa lang ang humihimas pero kakaibang sarap na ang nararamdaman ko. Paano pa kaya kung kamay na ni Sir Marcus? Sinuot ko pa ang kamay sa loob at direkta kung hinimas ang loob impit ko kasabay ng pagsalikop ng mga hita ko nang masanggi ko ang aking manip. Para akong kinuryent ng masanggi ko yun at sobrang sarap. Virgin pa ako at wala pang karanasan sa kama pero hindi ibig sabihin nun ay inosente na ako sa mga ganitong bagay. Isa lang din akong normal na babae na may libog din sa katawan. Naranasan ko ng magka-boyfriend noong nag-aaral pa ako ng college. Pero hindi kami umabot sa kama at hanggang make out lang.
Natatakot din kasi ako noon na baka mabuntis agad. Marami pa akong plano sa buhay kaya hindi ako pwedeng mabuntis. Sir, here is the report from marketing department. Bahagya akong yumuko at nilapag sa table ni Sir Marcus ang folder. Nagangat ng tingin si Sir Marcus at tipid na ngumiti sa akin. Pero hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang pa-imple niyang pagsulyap sa cleavage ko na nasisilip dahil bukas ang 3 butones ng white short sleeve polo ko. Thank you, Miss Rosal. You're welcome, sir. Just call me if you need anything. Himi akong ngumiti sa kanya at tumalikod na. Umiimbay ang balakang ko habang naglalakad ako palabas ng opisina. Nararamdaman ko ang mainit na mata ni Sir Marcus na nakasunod sa akin. Malapad akong ngumiti nang maupo ako sa swivel chair ko. Tumingin ako sa saradong pinto ng opisina ni Sir Marcus. Napapansin ko na siya na madalas na ang pagsulyap sa akin. Nagkukunwari lang ako na hindi siya napapansin para hindi niya mahalata na sinasadya kong magpasilap sa kanya. Mukhang gusto rin naman niya ang nakikita niya dahil kung hindi ay sisitahin niya ako. Ngumisi ako. Unti-unti ko nang nakukuha ang atensyon niya. Gaya din siya ng ibang lalaki. Marupok at mabilis matukso. Ngunit pabor naman sa akin yun dahil madali ko na siyang maaakit. Mr. Martinez, natanggap ko na ang email mo. Sure, no problem. Tuldok. Pag-usapan natin ang lahat ng yan sa susunod na meeting natin. Tuldok panipik. Kausap ko sa investor sa kabilang linya habang pasulyap-sulyap sa secretary ko na abala sa ginagawa sa center table. Ini-stapler niya ang mga papel ayon sa pagkakasunod-sunod at hinahanap ang pinapahanap kong kopya ng kontrata. Nakaharap siya sa akin at bahagyang nakayuko kaya naman nasisilip ko ang ibabaw ng mapuputi niyang dibdib. Nag-iwas ako ng tingin at bumaling sa labas ng floor-to-ceiling na mirror wall. Mamaya nga ay pagsasabihan ko siya na ayusin ang pananamit dahil nakakadistract na. Pero tila ba may magnet na binabalik ang mga mata ko sa secretary ko. Namalayan ko na lang ang sarili na nakatitig sa kanya habang kausap pa rin sa kabilang linya ang investor na hindi ko na nga minsan maintindihan ang mga sinasabi. Maganda si Miss Rosal, natural na mestisa, maamo ang mukha. Maliit ang matangos na ilong at may mapupungay na mga matang parang laging iiyak. Siya ang tipo ng babaeng lilingan lingunin ng mga lalaki. Dahil bukod sa may magandang mukha ay may maganda ding hubog ng katawan na hakab sa suot na corporate suit. Maputi rin at makinis ang kanyang kutis na parang kay sarap damhin ng palad. Idagdag pa ang kanyang malusog na dibdib na lagi kong nasisilayan ang puno. Iniwas kong muli ang tingin at pumikit sabay hugot ng malalim na hininga. May bumabainggong init sa loob ng aking katawan sa pagtitig ko sa aking secretary. Are you okay, Mr. Romero? Tumikim ako. Yes, Mr. Martinez. I have other important things to do. Let's just discuss everything in the next meeting. I understand, Mr. Romero. Salamat sa time mo. See you in our next meeting. You're welcome, Mr. Martinez. And thank you. Binaba ko na ang cellphone at pinatay. Muli akong tumingin sa secretary kung patapos na sa ginagawa. Tumayo siya hawak ang mga papeles at lumapit sa drawer. Doon ay bahagya siyang tumuwad at binuksan ang ibabang drawer. Dama ko ang tingin ko sa kanyang bilugang pang-upo na hakab sa suot niyang palda na above the knee ang haba. Napalunok ako at parang nanunuyo ang lalamunan ko. Parang kay sarap pisilin ng pang-upo niyang matambok. At bakit parang wala siyang suot na panloob? O baka naman G-string ang suot niya? Mabilis akong nag-iwas ng tingin nang humarap si Miss Rosal sabay dampot ko ng folder at binuksan yun. Bumilis pa ang tibok ng puso ko nang lumapit siya sa akin. Sir, heto na po ang pinapahanap niyong copy ng contract. Naihalo niyo lang po pala sa ibang mga papeles. Nilapag niya sa ibabaw ng table ko ang isang pirasong papel. Tumikim ako. Thank you, Miss Rosal. You're welcome, sir. Sir, baliktad po yung folder na hawak nyo. Doon ko lang napansin na baliktad nga ang folder na hawak ko. Kaya pala di ko mabasa ang mga words na nasa papeles, mahina akong napamura at inayos ang folder. Tumingin ako sa sekretarya. Inusente ang kanyang mukha na nakatingin din sa akin na parang naghihintay ng utos. Mukhang hindi naman siya nakakahalata sa akin. Bumantong hininga ako. Nakakahiya itong kinikilos ko. Nagmumuka akong manyak.
Miss Rosal, pakikuha nga ako ng isang bote ng malamig na tubig. Utos ko sa kanya. Okay sir. Yun lang po ba? Tumango lang ako at di na sumagot. Tinuon ko na lang kunwari ang pansin sa mga papeles na nasa folder. Tumalikod naman ang secretary at lumabas na ng pinto. Nagpakawala ako ng marahas na hininga at binagsak ang likod sa backrest ng swivel chair. Bumaba ang tingin ko sa harapan ng aking trouser. Nakaumbok yun at buhay na buhay ang aking alaga sa loob. Hindi pwede ta. Hindi ako pwedeng tigasan sa ibang babae dahil may asawa na ako. Umawang ang labi ko nang makita kung sino ang lumabas sa private elevator. Walang iba kundi si Tita Claudia. Sophisticated din ang kanyang dating sa ayos at pananamit. Nakataas ang noo niya at mata ray ang bukas ng mukha. Alon-alon ang kanyang mahabang buhok na kulay auburn. Hapit na hapit din sa kanyang katawan ang suot niyang maroon na dress na hanggang kalahati ng hita. Mababa ang neckline kaya halos lumuwa ang kanyang bilog na dibdib na halatang gawa. Halata ding sagana siya sa glutathione dahil hindi naman siya kaputian noon. Nagniningning pa siya dahil sa suot na mga mamahaling alahas. Tumiimbagang ako at kinuyam ko ang kamao kong nanginginig sa galit. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya ngayong araw. Wala ring sinabi si Marcus na pupunta ang asawa niya. Gayunpaman ay matagal ko nang hinanda ang sarili sa ganitong pagkikita namin. Humugot ako ng malalim na hininga at kinalma ang dibdib na napupuot sa bruhang tiyahin. Hindi ako dapat basta magpadala sa galit ko ngayong kaharap ko na siya ulit makalipas ang 10 taon. Kung hindi ay mabubulilyaso ang mga plano ko. Mababaliwala ang lahat. Malapad akong ngumiti nang maglakad na si Tita Claudia palapit sa akin. Good morning, Ma'am Claudia. Magiliw na bati ko. Huminto siya sa harapan ko at tinaas ang isang kilay. Sinuyod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Yung tingin niyang nanunuya at nanguuri. So you know me. Yes naman po, ma'am. Kayo po ang asawa ni Sir Marcus. Lalong tumaas ang pagkakataas ng isang kilay niya at gumisi siya. That's good that you know me. Mukhang na-briefing ka ng maayos ni Miss Wilma bago siya umalis. Yes po, ma'am. Miss Wilma told me everything about you. Oh really? So, alam mo na kung ano ang pinakaayaw ko sa lahat. Yes ma'am. Nakangiti pa ring sabi ko kahit sa loob-loob ko ay gusto ko na siyang pagkakalmutin, sampilan at saksakin ng ballpen sa mukha. Good. What's your name? Niva po, ma'am. Niva Rosal. Niva, sambit niya sa pangalan ko habang titig na titig sa mukha ko. Nakangiti lang akong sinalubong ang titig niya. Hindi niya ako pwedeng makilala. At imposible ding makilala niya ako at maghinala siya dahil ang alam niya ay matagal na akong patay. How old are you, Niva? 22, ma'am. You're a fresh graduate. Yes, ma'am. Ayusin mo lang ang trabaho mo at wala tayong magiging problema, Miss Rosal. Yes po, ma'am. I am doing my best po. And one thing. Matiim siyang tumingin sa akin. Ang trabaho mo lang ang tatrabahuhan mo, huwag na huwag ang asawa ko. Naiintindihan mo. What do you mean po, ma'am? Kunwaring inosenteng tanong ko. Humakbang naman ang isa palapit sa akin si Tita Claudia. Bumilis naman ang tibok ng puso ko sa ngit-ngit at kinuyam ko ang kamao. What I mean is, huwag na huwag mong susubukang landiin ang asawa ko na boss mo. Kundi, hinding-hindi mo magugustihan ang gagawin ko sa'yo at pagsisisihan mo na pumasok ka sa kumpanyang ito. Kuha mo. Paimpol akong humugot ng malalim na hininga at pinigilan ang sariling kalmutan siya sa mukha. Ngumiti ako. I understand po, ma'am. Saka, hindi naman po ako ganong klase ng babae. Tinuruan po ako ng mga magulang ko ng tamang asal. Mga mabababang uri lang po ing babae ang manglalandi ng mga lalaking may asawa na. Mga makakati po, makatipa sa gabi. Mahina hong sabi ko. Tumaas ang kilay ni Tita Claudia at nag-iwas ng tingin. You are right. At sana hindi ka rin kagaya nila. Nako, hindi po talaga ma'am. NBSB po ako at virgin pa. Wala nga po akong karanasan tapos manlandi pa. Oh really? You're a virgin? Tila di makapaniwalang tanong pa niya at sinuyod pa ako ng tingin. Kunwaring nahihiyang ngumiti ako. Opo ma'am, istrikta po kasi at conservative ang tiyahin kong nag-alaga sa akin. Palibhasa po kasi matandang dalaga. Kinumpas niya ang isang kamay.
Whatever. Anyway, nandyan ba si Marcus? May ka-meeting ba siya? Wala po, ma'am, sabi ko. Tumaas lang ang kilay niya at walang sabing tumalikod at naglakad na sa pinto ng opisina ni Marcus. Tumiimbagang ako at matalim ang matang sinundan ng tingin ang demonyitang tiyahin. Hinuyam ko ang kamao ng mariin. Parang sasabog na ang puso ko sa galit na nararamdaman sa kanya. Matagal ko nang hinintay ang sandaling ito na muling makaharap siya. Pumikit ako at humugot ng malalim na hininga para kalmayan ang dibdib na nagngingit-ngit sa galit. Hindi ako dapat magpadala sa galit. Kailangan kong kumalma para makapag-isip ng matino. Ngayong nagkaharap na kami ni Tita Claudia at pinagbantaan pa ako, wala nang atrasan ito. Tuloy na ang plano ko. Pamilya naman niya ang wawasakin ko. Turnunog ang intercom sa desk ko. Pinindot ko yun. Sir, come here to my office. Yes, sir. Tumayo ako ng tuwid at inayos ang suot na blazer. Humugot ako ng malalim na hininga at pinlaster ang matamis na ngiti sa labi. Naglakad na ako papasok sa opisina ni Sir Marcus. Pagpasok ko sa loob ay naabutan ko si Tita Claudia at si Marcus na magkatabi ng nakaupo sa couch. Inilapag ko ang ballpen sa table ko at binagsak ang likod sa swivel chair, pinatong ko ang isang siko sa armrest at hinilot ko ang kumikirot na sentido. Kaninang umaga pa hindi maganda ang pakiramdam ko at nilalamig ako. Hindi ko lang pinansin dahil akala ko ay mawawala naman. Sir, tumawag po ang secretary ni Mrs. Domingo. Pina-reschedule po ang dapat na meeting nyo bukas ng umaga. May emergency daw po kasi at kailangang umuwi ni Mrs. Domingo sa Bohol. Tumingin ako kay Miss Rosal at tumango. No problem. Are you okay, sir? Namumula po kayo? Tanong ni Miss Rosal na titig sa akin. Yeah, I'm okay Miss Rosal. Don't worry about me. Sabi ko sa paos na boses at umayos ng upo. Muli kong tinuon ang pansin sa mga papeles. Ngunit muli akong napapikit ng kumirot ang sakit sa ulo. Napadilat ako nang may maramdamang mainit at malambot na kamay na dumampi sa noo ko. Natigilan ako dahil halos 2 dangkal lang ang lapit ng mukha namin ni Miss Rosal. Naaamoy ko ang pabangong gamit niya na masarap sa ilong. Dama ko ang tingin ko sa harap ng dibdib niya. Mataas ang neckline ng suot niyang blouse top kaya di ko nasisilayan ang puno ng dibdib niya. At parang nakaramdam ako ng dismaya. Sir, ang init nyo. Ani Miss Rosal at ang leeg ko naman ang sinalat salat. Mukhang may lagnat kayo, sir. Bamantong hininga ko at marahang pinalis ang kamay niya. May bumabangon kasing ibang init sa loob ng katawan ko. I'm okay, Miss Rosal. Bigyan mo na lang ako ng tubig. Sige po. Tumalikod na siya at lumabas ng opisina. Umiling-iling ako. Hindi pwedeng laging ganito ang nararamdaman ko sa secretary ko. Mali ito. Muling bumukas ang pinto at pumasok si Miss Rosal na may dala ng bote ng mineral water. Here, sir. Pati gamot na rin po. Mabisa po yan. Inumin nyo na po agad para bumaba po ang lagnat nyo. Saka sabayan nyo po ng pahinga muna. Tumingin ako kay Miss Rosal. Normal lang naman na concern siya sa akin dahil boss niya ako. Pero iba ang dating sa akin ng concern niya. May hatid yung tuwa sa dibdib ko. Thank you, Miss Rosal. Sabi ko at dinampot ang bote at binuksan. Akmang dadamputin ko rin ang gamot pero inunahan ako ng sekretarya at binuksan yun. Binigay niya sa akin ang tableta. Kinuha ko naman yun at nilagay sa bibig sabay inom ng tubig. Gusto niyo po ba sir na tawagan ko si Ma'am Claudia? Sasabihin ko po sa kanya na may sakit kayo. Umiling ako. No need, Miss Rosal. Sigurado po kayo, sir. Baka mas gumanda ang pakiramdam niyo kapag nandito si Ma'am Claudia. Ngumisi ako. Ano naman ang magagawa niya para gumanda ang pakiramdam ko? Lalambangin po kayo. Siguradong gaganda po ang pakiramdam niyo kapag nilambing kayo ng asawa niyo. Natawa na ako sa sinabi ng sekretarya. Na, I'm okay Miss Rosal. Uuwi na lang ako ng maaga mamaya. Kimi siyang ngumiti. Sige po, kayo po ang bahala. Lalabas na po ako. Tawagin nyo na lang po ako kapag may kailangan kayo. Ngumiti at tumango ako sa kanya. Thank you, Miss Rosal. Tumalikod na siya at lumabas ng opisina. Sinandal ko naman ang likod sa swivel chair at pumikit. Umeepekto na ang gamot na binigay sa akin ni Miss Rosal.
Nawawala na ang sakit ng ulo ko at gumiginhawa na ang pakiramdam ko, Daddy. Tumakbo si Daisy pasalubong sa akin sabay buka ng dalawang maliit na braso. Lumapit naman ako sa kanya sabay buhat. Yamakap siya sa aking batok at hinalikan ako sa pisngi. Gumanti naman ako ng halik sa kanyang pisngi na ikinabungisnis niya. Welcome home, Daddy. I missed you. I missed you too, baby. Pinupog ko na siya ng halik sa pisngi. Panay na ang bumisnis niya habang iniiwas ang mukha. Honey, ang aga mo namang dumating. Nagangat ako ng tingin sa asawa na pababa ng hagdan. Bihis na bihis siya at nakaayos. Mukhang may lakad ngayong hapon. Lumapit siya sa akin at humulik sa labi ko sabay na tigilan. Sinalat-salat niya ang noo at leeg ko. Ang init mo, honey. May sinat ka? Nag-aalalang tanong niya. Yes, hon, pero nakainom na ako ng gamot kanina. Sabi ko at ibinaba na si Daisy. Hinayaan ko na siyang maglaro ulit. Oh, that's good. Hindi mo dapat pinababayaan ang sarili mo, honey. Aalis ka. Yes, honey, birthday ngayon ni Janice. Dapat nga ay isasama kita pero alam ko namang tatanggi ka kaya ako na lang mag-isa. Bamantong hininga ako. I'm sick, hon. Baka pwedeng huwag ka nang umalis. Oh no, hindi pwede, hon. Inaasahan ako ni Janice sa birthday party niya, isa pa, sinat lang naman yan. Inuman mo na lang ng paracetamol. Or if you need anything. Nandyan naman sila yaya. Sige na, aalis na ako. Bye hon. I love you. Humalik siyang muli sa labi ko. Bye baby girl. Hinalikan din niya si Daisy sa buhok. Bye mommy. Nakangiting kumaway naman ang anak ko. Napapabuntong hiningang sinundan ko na lang ng tingin ang asawa na papalabas na ng bahay. Mahal niya raw ako pero mas pinili niyang umattend ng birthday party ng kaibigan kesa alagaan ako. Pero sanay na ako sa kanya. Ganito naman siya palagi. Kahit pigilan ko siya ay hindi naman siya magpapapigil. Daddy, ako na lang po ang mag-aalaga sa'yo. Antag sa akin ni Daisy. Ngumiti naman ako sa anak. Aalagaan mo si Daddy. Opo. Di ba po dream kong maging doktor pag big girl na ako? E di ikaw po unang pasyente ko. Tumawa ako at muling binuhat ang anak. Sige nga Doc Daisy, pagalingan mo si Daddy. Yamakap siya sa leeg ko at bumungisnis. Kiss lang naman po at hug ang gamot mo Daddy, eh. Hinalik-halikan na nga niya ako sa pisngi at niyakap ng mahigpit. Natatawang niyakap ko rin siya at hinalikan sa buhok. Mabuti na lang at may anak akong malambing.